Pamumuhay ng sinaunang Pilipino, isang pagsulyap sa nakaraan. Magandang araw mga kaibigan at kababayan. Sa araw na ito, ating babalikan ang nakaraan. Noong thousands, ang Pilipinas ay wala pang isang sentralisadong pamahalaan tulad ng meron tayo ngayon. Ang ating mga ninunoon ay namuhay sa maliliit na kaharian, barangay at sultanato. Bawat isa ay may kanya-kanyang pinuno, mga datu, raja at sultan. Ang kanilang buhay ay simple, malapit sa kalikasan at puno ng tradisyon. Ang lipunan noon ay nakasalalay sa agrikultura, pangakal at iba pang tradisyonal na gawain. Tara, samahan niyo ako at ating tuklasin ang kanilang kwento. Pagsasaka at paghahayupan, buhay na nakasandig sa lupa. Ang mga sinaunang Pilipino ay mga magsasaka. Ang kanilang kabuhayan ay nakasalalay sa biyaya ng lupa. Sila ay nagtatanim ng palay, mais, kamote, gabi at iba't ibang uri ng gulay. Nag-aalaga din sila ng mga hayop tulad ng baboy, manok, kambing at kalabaw na tumutulong sa kanilang pagsasaka. Ang pagsasaka ay hindi lamang isang hanap buhay para sa kanila. Ito ay isang paraan ng pamumuhay, isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan. At dahil sila ay malapit sa kalikasan, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ding mga ritual at paniniwala na may kinalaman sa pagsasaka. May mga ritual sila para sa masaganang ani, para sa pagpapasalamat sa ulan, at para sa pag-iwas sa mga peste. Sa susunod na kabanata, ating alamin ang iba pang ikinabubuhay ng ating mga ninuno. Pangingisda at pangangaso, mga biyaya ng tubig at kagubatan. Hindi lang sa pagsasaka nakadepende ang kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino. Dahil tayo ay napaliligiran ng katubigan, ang pangingisda ay isa rin sa kanilang pangunahing ikinabubuhay. Gamit ang mga simpleng kagamitan tulad ng lambat, bingwit at pana, sinasalubong nila ang bawat pagsikat ng araw sa paghahanap ng sariwang isda. Ang pangingisda ay hindi lamang trabaho para sa kanila. Ito ay pakikipagsapalaran, pakikipag-ugnayan sa kalikasan. At sa mga kagubatan naman, ang mga kalalakihan ay naghahanap ng kanilang makakain sa pamamagitan ng pangangaso. Gamit ang kanilang mga sibat, pana at patibong, hinuhuli nila ang mga baboy ramo, usa at ibon. Sa susunod na kabanata, ating alamin naman ang husay at galing ng ating mga ninuno sa paggawa ng makagamitan. Panday at paggawa ng kagamitan, husay at galing ng kamay. Alam niyo ba na ang mga sinaunang Pilipino ay kilala sa kanilang galing at husay sa paggawa ng mga kagamitan? Gamit ang mga materyales na makikita sa kalikasan, nakagagawa sila ng mga kagamitang pang-araw-araw na gamit. Isipin niyo ang mga sinaunang panday, mga kaibigan, na matiyagang humuhog ng bakal upang gawing itak, gulok at kutsilyo. Bukod sa metal, ang mga sinaunang Pilipino ay mahusay din sa paggamit ng kahoy at bato. Nakagagawa sila ng mga bahay kubo, mga bangka, mga sandata at mga palamuti mula sa mga materyales na ito. Sa susunod na kabanata, ating tuklasin ang husay ng ating mga ninuno sa paggawa ng mga sasakyang pandagat. Chapter 4. Pagtatayo ng mga bangka at sasakyang pandagat paglalayag sa malawak na karagatan. Dahil tayo ay isang arkipelago, ang paglalayag ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng mga sinaunang Pilipino. Sila ay kilala sa kanilang kahusayan sa paggawa ng iba't ibang uri ng bangka, tulad ng bangka, balangay at karakoa. Ang kanilang mga bangka ay hindi lamang ginagamit sa pangingisda, kundi pati na rin sa pangangalakal, paglalakbay at pakikipag-ugnayan sa ibang mga isla. Ang mga bangkang ito ay simbolo ng kanilang katapangan, kahusayan sa paglalayag at malawak na kaalaman sa karagatan. Ang pagtatayo ng mga bangka ay isang tradisyon na ipinamana sa bawat henerasyon. Sa susunod na kabanata, ating alamin kung gaano kalawak ang naabot ng ating mga ninuno sa kanilang pakikipagkalakalan. Chapter 5, Pangangalakal sa ibang bansa, ugnayan at kalakalan sa ibayong dagat. Alam niyo ba na ang mga sinaunang Pilipino ay hindi lamang nakukulong sa ating mga isla? Sila ay may malawak na kaalaman sa paglalayag at kalakalan. Sila ay aktibo ring nakipagkalakalan sa mga karatig bansa tulad ng China, Japan, India at mga bansa sa Southeast Asia. Ang kanilang mga paglalakbay ay nagdala ng iba't ibang kultura at produkto sa ating mga pampang. Isipin ninyo ang mga sinaunang Pilipino na naglalayag sa malawak na karagatan. Dala-dala ang mga produkto ng ating bansa tulad ng ginto, perlas, produktong agrikultural at mga kagamitang gawa sa kamay. Ang kanilang mga bangka ay matibay at kayang maglayag ng malalayong distansya.
Ang kanilang mga paglalakbay ay mapanganib at puno ng pagsubok, ngunit hindi ito naging hadlang upang makipag-ugnayan at makipagkalakalan sa ibang mga kultura. Ang tapang at determinasyon ng mga sinaunang Pilipino ay kahanga-hanga. Ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa ay nagdala ng maraming magagandang bagay sa ating mga ninuno. Bukod sa mga material na bagay, nagkaroon din sila ng pagkakataon na matuto ang mga bagong kaalaman at kasanayan. Nakakuha sila ng mga bagong produkto, teknolohiya at ideya mula sa ibang kultura. Ang mga ito ay nagpayaman sa kanilang pamumuhay at nagbigay ng bagong perspektibo sa kanilang araw-araw na gawain. Sa susunod na kabanata, ating alamin ang pagbuo ng mga kaharian at sultanato sa ating bansa. Ang kanilang kasaysayan ay puno ng kagilagilalas na mga kwento at aral. Chapter 6: Pagbuo ng mga kaharian at sultanato, paglakas at pag-usbong ng kapangyarihan. Noong thousands, nagsimulang umusbong ang mga kaharian at sultanato sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang mga ito ay nagbigay daan sa mas maunlad na kalakalan at mas organisadong pamamahala sa mga rehiyon. Isa sa mga kilalang kaharian noong panahong iyon ay ang Rajahnat ng Butuan na matatagpuan sa Mindanao. Ang kahariang ito ay naging sentro ng kalakalan at kultura sa rehiyon. Ang Butuan ay kilala sa kanilang galing sa pakipagkalakalan, lalo na sa China. Ang kanilang mga barko ay naglalayag sa malalayong lugar upang makipagpalitan ng mga produkto. Sa Sulu naman, umusbong ang Sultanate ng Sulu na naging makapangyarihan dahil sa kanilang kontrol sa mga ruta ng kalakalan sa rehiyon. Ang kanilang impluensya ay umabot sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at maging sa mga karatig na isla. Ang mga sultan ng Sulu ay kilala sa kanilang kagitingan at husay sa pakikidigma at naging may impluensya sa politika at kalakalan sa Mindanao. Ang kanilang pamumuno ay nagdala ng katatagan at kaayusan sa rehiyon. Ang pagbuo ng mga kaharian at sultanato ay nagdala ng mga pagbabago sa lipunan ng mga sinaunang Pilipino. Nagkaroon ng mas maunlad na ekonomiya at mas organisadong pamayanan. Nagkaroon ng mas organisadong sistema ng pamamahala, mas malawak na teritoryo, at mas malakas na puwersang militar. Ang mga pinuno ay nagkaroon ng mas malaking kapangyarihan at responsibilidad sa kanilang nasasakupan. Sa susunod na kabanata, ating alamin ang mga paniniwala ng ating mga ninuno. Tuklasin natin ang kanilang mga ritual, Diyos, at paniniwala sa Espiritu na nagbigay kulay sa kanilang pamumuhay. Chapter 7: Relihiyon at paniniwala, espiritualidad at ritual ng mga ninuno. Bago pa man dumating ang mga Espanyol at ipinakilala ang Kristyanismo, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng sariling paniniwala at relihiyon. Ang kanilang mga ritual at seremonya ay nagpapakita ng malalim na koneksyon sa kalikasan at sa mga espiritu. Ang kanilang paniniwala ay nakasentro sa kalikasan, sa mga espiritu, at sa mga Diyos at Diyosa. Ang bawat elemento ng kalikasan ay itinuturing na sagrado at may sariling espiritu. Ang animismo ang naging pangunahing paniniwala ng ating mga ninuno. Ito ay isang sistema ng paniniwala kung saan ang lahat ng bagay sa paligid ay may kaluluwa o espiritu. Naniniwala sila ng lahat ng bagay sa kalikasan, tulad ng mga puno, bato, ilog at bundok, ay mayroong espiritu o kaluluwa. Ang mga ito ay binibigyan ng mataas na paggalang at pinaniniwalaang may kapangyarihan. Mayroon din silang mga ritual at seremonya na pinamumunuan ng mga babaylan at kakatalonan, ang mga espiritual na leader ng kanilang komunidad. Ang mga leader na ito ay may malalim na kaalaman sa mga espiritual na aspeto ng kanilang kultura. Ang mga babaylan at katalonan ang namamagitan sa mga tao at sa mga espiritu. Sila ang nag-aalay ng mga dasal at sakripisyo upang makuha ang pabor ng mga espiritu. Sa kabila ng paglipas ng panahon at pagdating ng mga ibang paniniwala, ang ilang aspeto ng sinaunang relihiyon ay nananatili pa rin sa ating kultura hanggang sa kasalukuyan. Ang mga tradisyong ito ay patuloy na nagbibigay ng kahulugan at koneksyon sa ating mga ninuno. Otro, ang pamana ng nakaraan, mga aral mula sa mga ninuno. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa nakaraan, ating nakita ang yaman at kagandahan ng kultura at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Ang kanilang ekonomiya ay nakabatay sa agrikultura, pangangalakal at paggawa ng mga kagamitan. Mayroon silang sariling pamahalaan, paniniwala at paraan ng pamumuhay bago pa dumating ang mga Espanyol. Ang kanilang kwento ay nagpapaala sa atin na tayo ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Hanggang sa muli.